Lumalangit na wango kaluluwa. Ang araw na ito ay kamatayan ng aking asawa at kapanganakan ni Violeta. Kaya 7 taon na rin ngayon. Tapos na din lamang ang misa at nakapag-alay na tayo ng bulaklak sa libingan ni Violeta. Kung mabuti atay lumakad na tayo nang madalaw naman natin ang iyong anak. Siya nga naman, at nang madala tuloy natin ang aking handog kay Violeta. Kayo na lamang. Ibig kong masarili ang araw na ito sa paggunita sa asawa kong namatay. Pagkat sa araw na ito ng kanyang kamatayan, ayaw kong magtungo sa nayon na nagdulot sa amin ng walang hanggang kaligayahan. Padadala ko na lamang sa inyo ang aking alaala sa aking anak at saka na ako dadalaw sa kanya. Sasama ko sa inyo mag-asawa, pagkat hindi maaaring hindi ko makita ang aking apo sa kanyang kaarawan. Don Julian, ano mo ba siya ninyo tungkol dun sa aking kaibigan na si Florencia? Yung bang maestra? Opo. Siya ko pong napili upang makasama at magturo kay Violeta. Napakabait po ng aking kaibigan dalagang iyon. Siya po'y ulilan lubos na. At nalalaman niya kung ano ang dapat na ituro sa isang batang katulad ni Violeta. Nabanggit ko na rin po kay Dan ang tungkol sa bagay na yan at siya na may pumapayag. Kayo na mag-asawang bahala sa bagay na yan, para na rin lamang ninyong anak si Violeta. Kung gano'n na isama na natin si Florencia ngayon at ibibigay natin sa kanya ang sinasahod din sa kolehiyong kanyang pinapasukan. Sabihin mo kay Violeta ang itong alaala ko sa kanya. Isuot mo na at ipagbili lang na pagkaingatan sapagkat yan ay nanggaling pa sa kanyang ina. Ingatan mo itong pintas neto sapagkat nandito sa dug nito ang larawan ng iyong mga magulang. Ito ay isang mahalagang alaala sa iyo ng iyong papa sa iyong kaarawan at siyang gamit ng iyong ina nang siya'y nabubuhay pa. Ingatan ko si Alina at hindi ko iwawala. At si Flor naman ang makakasama ninyo ng Lola Luisa mo. Kaya't mag-aral kang mabuti at siya magiging guro mo. Opo. Mamahalin kita at nag-aaral ako mabuti. Yan ang mabait na bata. Halika kayo, isindahan ko itong cake. Buhay! Violeta! Peggy! Naku, Flor! Nawawala si Peggy! Dito nakalusot. Malaki na kasi si Peggy mo eh. Ay, naku, oo nga. Saan kaya naroon ngayon yun? Ayun! Teka. Peggy! Peggy!
Ano ba ang tinatawa mo? Ano tinatawa mo? Nakita mong napuno na ako ng putik. Tatawa ka pa? Sa halip na habulin mo yung baboy at barilin mo. Bakit ko babarilin yun eh? Kung magalit ang may-ari no? Ay, kung magalit, babayaran ko. Sige, barilin mo. Babarilin ko. Oo, barilin mo. Binadal. Anong pinababarin mo? Ang baboy, alin pa? Aba! Magandang araw po. Inuhuli ko lang yung baboy. Kayo yata ang may-ari. Ako nga. At bakit naman kayo magagalit ng ganyan? Bakit? May isip ba ang baboy para barilin nyo agad? Malang-halang ba naman kayo sa daan eh? Naamin ko ho, kailangan. Ako nga ay nakahalang sa daan. Kaya po naman pinahuhuli ko yung baboy upang kayo matulungan. Ano para naman ang dapat ninyo ikagalit? Nahuli ko na po ang baboy. Mabuti, mabuti. Barilin ko na ho ba? Maingay. Pit. Sabi nyo, barilin ko na. Hindi ko sinasabi. Oo. Bakit mo babarilin ng baboy? Walang pag-iisip yan, naintindihan mo? Sabi nyo, barilin. Ngayon naman sabi nyo. Palibasa na magparte Panginoon Diyos ng utak, hindi ka na bahaginan, ulol. Okay na nga. Barilin. Dahil kasi ito eh. Bakit ba kayo sunod-sunod sa akin? Hindi naman kaya sinusundan ko ng senyorito ko. Hindi ko ang kinakausap ko, ang amo mo. Oo nga naman, sagot ka ng sagot. Ikaw ang kinakausap ko eh. Bakit naman ninyo nalaman? Ayaw sinusundan ko. Bakit hindi ko malalaman eh? Ako lang naman ang nagdadaan dyan. O dito kami nagdakangin eh. Diyan din naman po namin Bakit hindi kayo lumagpas? ba't kami lalagpas? Nakahalang kayo. Oo, ikaw naman, sunod ka ng sunod eh. Baka kala tuloy nung alis, sinusundan natin siya. Oo, Baka naman sabihin nyo eh, dyan pa rin kayo pupunta. diyan mo kayo nakatira. Ano kayong kun dyan? Manyari ho matagal na namin inaasinta yung bahay na yan sapagkat marami rin pinagbibiling itlog dyan at saka mangga ibig sana namin bumili ng Kung konti. marami naman tayo ng senyorito. Diyan nga kami nakatira pero hindi kami nagbibili. Aling kwan? Oo. Ano na naman yon? Wala ho alang-alang man lang sa putik na rin, hindi ko ba maaaring makaambot kami ng kontit. Pasasalubong ko lang sa aking mama. Kaya nga po. Alin na nga kayo? Malayo po ba kayo rito sa amin? Ang lagay po dyan lang sa kabilang bayan. Ano naman ang sinasakyan ninyong papunta rito? Sa tren po kami sumakay sapagkat nasira yung aming auto. Kandido? Sige, ituloy mo. Ituloy mo. Alam niyo ganito ang nangyari. Yun yung aming auto yung galing sa Amerika yun. Alam niyo, push button yun. Yan nga? Oo, merong pag push button ganun, bumababa yung bubong, tumataas, kandido. Pinatawag lang. Ayan po sa Amerika po natutuhan. At yan po nagiging libangan ko roon. Nasaktan ba kayo, Aling Violeta? Nasaktan kayo? Saan ba kayo? Bakit ba? Ay ko? Maupo muna kayo. Kayo na nga. Kayo bahala. Ikaw ang kapalit ng pagkakapuno ng putik ng apo ko sa inyo. Salamat po. Ay, pa. Maraming salamat po. Inintay po namin kayo talaga at papaalam na kami. Paalam sa inyo, Aling Flor. Po. Bueno, Aling Violeta, paalam na kami, ha? Mari po bang madalaw ulit, Piggy? Kung gusto niyang mapunuan din ng putik eh. Wala kung kailangan nyo. Siya, tutuloy na kami, ha? Hop, paalam na po, ho. Diyos. Kayo na ang bahala, magpapasiyente sa amin. Ganito. Tayo na. Dadali ko, Bet. Oo, Ay, natural. dadalhin mo niya. Diyan kayo, ha? Po. Sus Maria Josep. Paalam na po sa inyo, Lola, ha? Huwag kayong madadala. Paalam na po, Lola. Salamat.
Paalam sa inyo, Aling Violeta. Talagang maganda siya. Habang pinagmamasdan mo, lalong maamong muka. Habang kinakausap mo, lalong nagiging kakit-akit. Sino? Si Aling Florencio ba? Hindi, ano bang Aling Florencia? Sino? Ang sinasabi ko, yung Violeta. Di ba bagay na bagay sa kanyang Violeta? Napakapangit namang kulay yan para sa babae. Asos, Mariosep. Hindi kulay yung pinag-uusapan natin. Gago. Bakit ba sagot ka ng sagot? Huwag kang sasagot sa akin. O no, nakakita ka na ba ng babae higit na mas maganda kaysa sa kanya? Sumagot ka! Nakakita ka na ng babae higit na mas maganda kaysa sa kanya? Pero torpe. Sumagot ka! Inakausap ka eh. Sabi niyo, huwag sumagot. Sasagot na. Kaya nga pala. Okay. Kumisan may utak ka rin, ano ha? Kumisan ho. Flor, sa palagay mo kaya nagmalabis ako ng pakikiharap kay kay Mr. Gomez? May nasabi kaya akong hindi ko dapat sabihin? Wala naman. Ang napuna ko lamang ay ang matagal na pagkahawak ng inyong mga kamay. Mangyari siya naman eh. Ayaw niya akong bitawan eh. Ano akala mo? Binata kaya siya? Kung alam kong ako ay iyong uusisain, di tinanong ko sana sa kanya. Ang mga Tito Marcos? Magandang umaga, Tita Lina, Tito Marcos. Patungo kami ng Maynila ngayon. Meron ka ba pagbibili sa papa mo? Ang dalas-dalas ninyo sa Maynila, ayan, sabi ni Florencia, ang gulo-gulo daw doon. Wala nga ang pinapuntahan ng Tito Marcos mo, kundi sa ospital lamang. At ako naman, ay doon ko na siya inantay sa iyong mga papa. Meron ko ba ang pagbibilin? Ah, wala ngayon. Kamusta na lang sa papa at sa lolo? May 5 araw ko na silang hindi nakikita. Ngunit pa rin naman nasulat ng papa. Marahil pagbabalik namin, kasama namin sila. Ah, At ikaw, Flor, wala ka ba ang pagbibilin? wala naman. Naisulat ko na kamang Daniel lahat ng mga kailangan ni Bileta sa piano. Kung gano'n, ay alis na kami. Ah, bye-bye dito. Dito? Flor, nandyan sila. Yan sila. Sila. Ganda umaga po sa kanila. Magandang umaga po naman. Nana sa itaas? Huwag na ho. Dito na lang. Mas presko pa rito eh. Mapo tayo. Sige, maupo na kayo. Kayo na. Sige nga naman, maupo na kayo. Salamat po. Diyan muna kayo ha at meron pa akong gagawin. Tulungan mo si Aling Florencia. Tulungan si Aling Florencia. Kayo ho. Akalaan niyo, Aling Violeta, na ang po akong naikilalong napamahal sa akin. At madalas siya akin natataw sa aking sarili. Kung naalala kung paano tayo nakakilala. At kahit na nakapikit ang aking mga mata, ay laging nakatanim sa aking isipan. Ang isang karikta na nakaukit na sa aking puso ang kanyang kama. Naku, sabi ko na nga ba't maganda ang aking baboy eh. Ngunit, hindi niyo pwedeng lechonin si Piggy. Hindi naman baboy ang ibig kong sabihin. Maling-maliin mo ng hula mo. Kung gayay, ang ibig niya sabihin na yung itlog at mga binigay ko sa inyo. Ano po? Makinis na yan sa mga kabataang kukupuan. Yan ay isang bagay na pinatatanda lang natin ng ating sarili. Hindi ko pinay masabi ang nasa sa loob.
Aba, dalawang beses lang naman po tayo nakita. O, ano yun? Tayo na po, Flor. Iya. Kakahiya na sa inyo. Yung influencer, di magpapaalam na kami sa kanila. Bakit naman kayo nagmamadali? Di ba sabi niyo, Baka ho kami mahuli sa tren eh. marami naman po. May ingay. Siya, di alis na kami, ho? Po. Sige na. Ano kaya? Po. Dali lang ho, tulang sombrero ko po. Yung walis niyo, nakalimutan ko. Ano kaya? Po. Aling Florencia, Ano yun? maaari po bang... Kando! Ano ba? Ano kaya ho? Diyos po. Bakit umalis ka agad ang iyong panauhin? Kinakausap kita, Violeta. Ha? Ano yun? Tinatanong ko sa iyo kung bakit umalis ka agad si Jesus. Ah, meron siyang gustong ipagtapat. Ngunit, natatakot ako. Kinakabahan ako eh. Baka pag-ibig na yon. Kaya, niyaya ko siya rito. Masama ba yun? Tama iyong ginawa. Hindi ka dapat magpahalata. Alam mo, pag siyang aking kausap, ang lakas-lakas ng tibok ng aking puso. Tingnan mo, pakinggan mo. Ang lakas, ano ha? Pag-ibig na ba yun? Ganyan na nga. Ngunit, siya'y nagalit. Baka hindi na bumalik. Ano sa palagay mo? Kung tapat ang kanyang layunin sa iyo, sa madaling panahon, siya'y babalik. Magiging ka sana, Flor. At magiging maligaya ko pag nagkataon. Maganda na ba ako, Flor? Oo, bagay na bagay sa'yo. Pero alam mo, ang gusto ko sa buko, yung ganyan, alon-alon na si kanyang meron isa dito, kapares niyan. Tama na yan, maganda ka dyan. Ikaw naman gusto mo, palagi kang nakapantalon. Nakatayang masaya ngayon Oo nga, Flor. Alam mo, gusto kong umawit. Gusto kong magsayaw. Lola, alam ko na yung kantang tinuro mo sa akin. Naku, Iha. Huwag mong kakantahin yun kung naririto ang papa mo. Bakit po, Luisa? Mangyari. Yun ang laging kinakanta ng kanyang mama. Kasi nabubuhay pa. Hindi bali, Lola. Wala naman dito ang papa ngayon eh. Hindi, ikaw na lang. Paririnig ko sa'yo. Sige, tingnan mo. Makinig kayo. Ikaw rin, Flor. Ako na sa Tunay na tunay na ikaw ang aking mahal at ibigin magkakailan pa man. Yan ang sabihin mo at nais kong mapakinggan ng pangarap mo ay akin na lamang. Kaligayahan ay walang katulad sinta pagkat kapiling ko ng aking kaluluwa. Sabihin na mo muli na mahal mo talaga. Kahit ako'y bukang probinsyana.
Ganda ka po. Ganda nga po naman. Ganda po. Maupo kayo, Jesus. Aha. Maiwanan ko nga muna kayo at meron lang akong gagawin. Kayo bahala. Muna kayo, ha? Ang ganda mo palang umawi. Maupo ka. No po. Nagagalit ka bang makita mo ako rito? Hindi ka man matawa. Tila ka Biyernes Santo. Kala ko ikaw ang nagagalit eh. Hindi naman ako nagagalit eh. Kala ko hindi ka napaparito. Talagang paparito ako. Sumagot ka na naman. Sige nga, makad ka na. Sige na, ano pa natin mo? Senyorito. Ano? Senyorita. Naku. Hindi ko na nga sana ibig na kumarito. Subalit, hindi ako makatagal. Akala ko ba aking mababaliw kung hindi kita makikita dito. Nako, yan man pinag-aralan mo sa Amerika? Ang pagmamakata? Yan ba naman mga bagay na kailangan pang pag-aralan? Yan ay kusang dumarating sa isang tao kung nakakakita ng isang kariktang katulad mo na maaaring pagkukulan niya ng isang wagas at tapat na pag-ibig. Sinungaling. Sinaulo mo lang yan sa ilang-ilang eh, di ba? Kailangan pa bang isaulo ko ang karunungan ng iba? Samantalang ay binubulong na aking puso ay higit na maganda at siyang katotohanan. Hindi kita masasagot ngayon. Bakit? Hindi ako sanay makipag-usap sa may matatamis sa dilang kapares mo eh. Eh, wala ka namang gagawin kung hindi sabihin mo lang ang nasa kalooban mo. Kung iniibig mo ako, hindi. Tapos ang salita. Ay, halika na si Flor. Baka mamaya kung ano pang isipin pinag-uusapan natin. Walang lihim sa aking layo. Iniibig kita, Violeta. At sinaibig kong malaman ang buong daigdig. Sagutin mo na ako. Samaan lumalakad ng matuling. Eh, hindi naman tayo lumalakad. Tayo nakatayo lang dito. At saka, hindi ba nalalaman sa liwig kayo ni Balagtas? Ang Tauro lumalakad ng matulin. Sa simbahan ng tulay. Kaya pakasal tayo. Isig lang yung ginagawa mo, baka kamataga. Nalaman nyo, ang senyorito ko'y patay na patay kay Aling Violeta. Yan na? At ako po naman eh, patay na patay din sa Sa ano? Hindi mo na. kakahiya. Maya. Ay, tayo lang naman eh. Eh, Kung makakaya ko, tutulungan kita. naku kayang-kaya ninyo, makakarga ninyo. Talaga pong patay na patay ako sa... Ayan! Ano kaya? Ah, wala po. Di, alis na kami, Aling Flor. Ayan na. Lalong nasayang. Umalis yung mga bisita mo. Masama ang kanyang loob. At talagang nagagalit. Bakit? Meron ka bang nasabing sukat ng ipagalit? Wala naman. Eh, nagpahayag siya ng pag-ibig. Gusto niya, sagutin ko naman siya agad. Eh, nahiya ako. Hindi ko siya sinagot. Tapatin mo nga ako, Violeta. Iniibig mo ba siya talaga? Oo, Flor. At kung siya hindi nababalik ay... Tanging kamatayan lamang ang makakahadlang sa akin upang hindi na magbalik. Patawarin mo ko. Ginawa ko ang bagay nito upang matyakan yung kalooban. Hindi tama yung ginawa mo. Hindi ka dapat manubo. O ipagpalagay na natin. Eh, nalaman ko na yung kasagutan. Tama na, basta aminin mo ang kasalanan mo. Oo, inaamin ko. Masama ang ginawa ko. Subalit nalalaman kong inibig mo ko. Nabingi ka yata. Oh, dinig na dinig ko eh. Bakit? Ikaw ba lang ang Jesus? Ano yan? Bago-bago pa lang kayo nag-iibigan eh. Nag-aaway na kayo kaagad. Kaya nga naman. Inibig na ako, no? Eh?
Ang gandang tanawin. Di ba? Kasi nagugutom ka na, honey. Sige. Kami sana. Lahat ay sa'yo biniw, manalig ka sa akin, at saan mang susundin lahat ang iyong nanaisin, kahit na aking buhay kung iyong kailangan, sa palad mo'y buong pusong ibibigay. Kung ikaw at ako, sinta, ay laging magkasama, puso ko ay punong-puno ng ligaya. Ikaw ang tanging lunas ng aking mga dusa, sapagkat ikaw ang aking Alam mo, mahal ko, Ano yan? meron mga gabing hindi ako makatulog. Bakit? Natatakot ako sa ating malabis na pag-iibigan. Ano ay katatakot mo? Bakit ako ba nagkulang na sa'yo? Hindi ba ginagalang ko yung pagkawalang malay? Upang ipakilala ko sa'yo ng pag-ibig ko sa iyo wagas at dalisay na walang katapusan. Yun na nga ba'y kinatatakot ko? Hindi tayo nag-aaway, nagkakagalit man lang. At ang ganyan daw ay masama naman pag nag-away. Bah, ay madali yun. E di gagawa ko ng dahilan upang tayo magkagalit. Ayoko na nga. Ano nangyari sa iyo? Eh bakit gagawa ka pa ng paraan para tayo magkagalit? Hindi, kung gusto mo, malis ka na lang. Wala tayong usapan habang buhay. Bah, kung yun ang gusto mo eh. E di alis ako. Hindi ay upang makipagkagalit sa iyo, kundi upang pagsunod lamang sa kagustuhan mo. Paalam na, Violeta. Jesus! Hindi naman kita pinaalis eh. Abay, nakikipagkagalit ka eh. Pawang nauna eh. Abay, hindi ba sabi mo masamang hindi nagkakagalit? Oh, ngayon nagkagalit na tayo. Wala ka na ipangangamba. Hindi na tayo mag-aaway. Hindi na. Orasyon na. Hindi na sa sambahan.
Mahal na Birhen, isinusumpa ko, si Jesus lamang ang tangi kong iibigin habang ako'y nabubuhay. Mahal na Bire, sinusumpa ko, si Violeta lamang ang tanging kong iibigin habang ako'y nabubuhay. Mula ngayon, ay nais ko sa tuwing orasyon ay mag-alalahanan tayo kahit nakakalayo. Sa tuwing ika-anim ng hapon, ay saglit kang mag-isip at bunitain, ikaw rin ang inaalaala ko. May pahahatid mo sa aking mataimtim ang iyong pagmamahal at ako na may gayon din. Oo, Iron. Ang orasyon ay hindi ko lilimutin hanggang ako'y humihinga pa. Huwag mong sisihin si Flor sa hindi pa kakapagtapat sa iyo. Sapagkat sila'y nag-aalala baka ikaw ay magalit ay... Bakit naman pati ikaw yung naglihim din? Kagabi po lamang nasabi sa akin ni Lina. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong ito na tayo magkaharap-harap upang ibalita sa inyo ang pag-ibigyan ni Violeta. Naghihintay kami ng isang magandang pagkakataon upang makapagtapat sa inyo. Ako ang dapat ninyong sisihin. Katungkulan kong magsabi, ngunit... Anong masama kung si Violeta ay makaroon ng kasintahan? Sa malawot madali, makakatakpo rin niyang talaga ang lalaking kanyang makakaisang dibdib. Kaya't huwag ninyong akalain na ikagagalit ko ang bagay na yan. Ang kailangan lamang ay kilalanin nating mabuti ang lalaking kanyang mapupusuan. Mabait siya at magandang lalaki. At sa ayos ng kanyang pananalita, mukhang may pinag-aralan. Sa palagay ko ba'y siya'y mayaman? Taga saan siya? At ano ang kanyang pangalan? Tagabayan. Ngunit ang nalalaman ko'y sila hindi tubo roon, kundi nakabili sila ng isang bahay at lupa na pahingahan nilang mag-ina nung manggaling sila sa Amerika. Narito na sila. Magandang hapon po sa inyo lahat. Naalalaman ko ng lahat ang tungkol sa inyong dalawa ng binatang ito. Kaya wala kang gagawin ngayon kung hindi ang ipakilala siya sa amin dalawa ng iyong lolo. Tuloy kayo, tuloy ka. Salamat po. Jesus, sila ang aking lolo. Tayo. Ang Tito Marcos. Tayo. Maupo ka. Maupo kayo. Halika. Maaari ba namang malaman ko kung taga saan ang katipan ng aking anak? Kung tutusin po, ako'y tubong Nueva York, sapagkat doon ako'y sinilang. Subalit ang aking pong mga magulang, dito anak sa Manila. Nang mamatay po ang aking ama, nagkasakit ang aking ina. At hinyatol ng mga manggagamot doon, na mabuti pang bumalik na kami sa Pilipinas. At minabuti po ng aking ina na sa probinsya na kami magtira, pagkat nakabili kami roon ng isang bahay at saka kapirasong lupa. Ano naman ang pangalan ng iyong mga magulang? Tomas Gomez po ang aking ama, at Lilia Dizon naman ang aking ina. Tomas Gomez at Lilia Dizon. Saan naroon ang iyong ina? Saan lugar sa bayan ko siya matatagpuan? Dumating din ang sandaling aking pinakahihintay. Ang pinagdaramdam ko lamang ngayon, sa dinami-dami ng binata sa daigdig, ikaw pa ang nakilala ng aking anak. Hindi ko kayo maunawan, Ginoong Campo. Hindi nga. Ngunit kung sasabihin ko sa iyong kinasusuklaman ko kayong lahat, kung sasabihin ko sa iyong isinumpa kong paghihigantihan ko ang iyong mga magulang, marahil ay maintindihan mo ko. Malik ka na. At upang maliwanagan mo ang lahat ay usisahin mong iyong ina. Lumakad ka na, binata. Susunod ako. Subalit pinangako ko sa inyong babalik akong muli dito upang makipagharap sa inyo. Diyan kayo. Jesus! Violeta! Hindi ko maintindihan. Papa, bakit mo ginano si Jesus? Nagmamalupit sa atin ang tadhana, anak ko. Nalalaman mo at nalalaman ng Diyos na mamatamisin ko pa ang mamatay kaysa sa ako pa magdulot ng iyong ikapagdaramdam. Nalalaman ko, Papa. Ngunit, isinasamo ko sa iyo ako iyong pagpaliwanagan. Sapyaw ang ibubuhay ang aming nakaraan upang iyong maliwanagan, anak. Si Lilia Dizon.
ay siya kong unang naging katipan. Ngunit, tutol ang lahat sa aming pag-iibigan hanggang sa magsakit-sakitan ng papa. Sa pakatan sila ni Dr. Reyes na papanilina. Hanggang sa wakas, ay naghanap kami ni Marcos ng babaeng magpapanggap na aking katipan. At sa kabutihang palad, ay natakpuan ko si Estrella, ang tunay na pangalan ng ibig niya. Ngunit, naging Violeta sa aking kagagawan. Nakasal kami ng iyong ina, na kapwa kami hindi nagkaibigan. Hindi ko malaman ang gagawin ko, na ang papa ay gumaling, at ipakilala si Violeta sa piging sa bahay, na aking may bahay. Nagkagalit kami, at nagsuntukan ni Marcos, nang dahil din sa lidang yan. At upang saglit na malimutan ko ang lahat, pinapilihan akong magtungo sa Amerika. Nang ako'y magbalik buhat sa ibang lupain, ay saka ko lamang natutuhang pakaibigin si Violeta. At sa mulat-mula pa ay nalaman ko namang ako lamang ang kanyang pinakamamahal. Maligayang maligaya kaming dalawa, lalo na nang malaman kong siya ay nagdadalang tao. Ang gumugulo lamang sa aking isip ay ang pagtatapat ni Marcos, na mahina ang puso ng iyong ina, at pagkaingatan huwag siyang madulutan ng ikasasama ng loob. Si Lilia ay tuluyan ko nang nakalimutan, at iniiwasang pakipakitaan man lamang. Subalit ang babaeng niya ay patuloy pa rin sa kanyang panunukso sa akin, at hanggang nang wala na siyang magaway, at hindi na ako marahuyo sa kanya, ay pinagsadya ako ng opisina. Hello? Hello, Iha. Magbihis ka na at darating na ako. Kakain tayo sa labas at magpapasal tayo sa bulwal. Bakit kailangan mo ang maglakad? Oo. Ang ibig ko, nang kitang nakapamintana at ako'y iyong inihintay. Bueno, Iha. Hanggang mama, ha? Yun, Iha. Ano, Lelia? Masama pagkakataon na yung dating. Papalis na ako eh. Hindi masama. Nalalaman ko naman ang oras ng pag-alis mo eh. Kung meron ka mang kailangan, ipagpabukas mo na at nagmamadali lamang ako. Wala ka bang naalala sa araw nito? Wala. Wala naman. Ikaw naman, honey, napupunwari ka pa. Ngayon ay kaarawan ko. At inaanyayahan kita sa bahay. Sa halip na hingang pa kita ng blowout sa nightclub tulad ng araw. Dinaramdam kong di ka mapagbigyan nila. Hinihintay ako ni Violeta kahit kinakailangan ko makarating ng bahay agad. Masyado naman ang pag-iwas na ginagawa mo sa akin. Bakit? Natatakot ka ba sa akin o ikaw ang nagsasaya at si Violeta ang nagpapantalon? Malaya ka sa iyong papalagay. Sukat ang inuulit ko sa iyo pinakamamahal kong aking asawa. Ang aking mga nakaraan nilimot ko ng lahat. At yan din naman ang pinakikiusap ko sa iyong gawin. Bueno, kung ganyan ang gusto mong mangyari, aalis na ako. At hindi na kita muling gagampalain. Binabati kita sa iyong kaarawan. At naway maging maligaya kang katulad ko. Salamat. Bye-bye. Ang hirap pala ng sasakyan dito, kaya minabuti kong makisabay sa'yo. At pag di ko mong patungo sa inyo, bababa na ako. Okay. Pagdating doon ay marami nang ang taxi. Baba ka na din at liliko na ako. Mahirap paghanap ng taxi dito, kaya ihatid mo muna ako. Hindi maaari, Lydia. Magkalayo ang ating bahay. Sinabi ko na sa'yo ako'y nagmamadali pagkat hinihintay ako ni Violeta. Ako'y nagmamadali din, Dan, sapagkat marami naghihintay na panuhin sa bahay.
Kaya't para huwag na tayo magtalo, ihatid mo muna ako pagkat hindi rin lamang ko bababa. Manip, dadating na yun. Dating na kaya? Oo. Anong oras na ba? Pwede ba sinitay? Ayun na si Lilia. Sama pa si Dan, no? Halika, sulbong natin. Halika na Dan, bumana kayo. Huwag na tang mamadali ako eh. Umino ko man lang, pagbigyan mo si Lilia. Hindi nga naman. Oh, maraming salamat ha. Bumaba ka na Lilia at nagmamadali ako. Naghihintay sa durong awan ng iyong ina na ako'y dumating. Hindi ko na ipagtapat agad sa kanya ang dahilan ng mahigit na 2 oras kong pagkaatraso. Pagkat nagninit-nit pa ako kay Lilia hanggang sa mga sandaling yun. Sinabi kong may mga panahon pa ako sa opisinang dumating na hindi ko mapalis. Minabuti ng mabait mong ina na sa umaga na kami magtungo sa boulevard at sumang-ayon naman ako. Inisip kong sa paglalakad namin sa boulevard inaumagahan ay saka ko itapat sa kanya ang lahat. Nalalaman kong ako'y kanyang paniniwalaan. Hindi lamang siya dapat biglain dahilan nga sa kanyang sakit sa puso. At kinaumagahan, Bakit? Anong nangyari? Maria? Maria! Tawagan ko sa telepono si Dr. Basik ngayon din. Sabihin mo pa dito ngayon din. Now. Huwag kayong mabibigla. Laksan nyo ang loob. tapos na, hindi ba? Narinig ko na iyak ng bata. Oo, at babae ang iyong anak. O, ano pa hindi mo sabihin na huwag ka nang mabibigla? Si Violeta ay maluba. Mahina ang kanyang puso at labis niyang dinamdam ang nangyari sa inyo ni Lilia. May palagay kong ayaw na niyang mabuhay pa. Wala akong kasalanan. At wala naman akong hangaring magkaila sa kanya. Bakit hindi ka magpaliwanag? Kausapin mo siya. Ibig nga niyang makausap. At piliin mong maalis sa kanya ang hinakit ng loob niya sa iyo. Sige, akyat na. Dan, talaga mo kalooban mo sa namang mangyayari. Marco, talaga bang malubat? Bakit hindi natin ipasok sa ospital? Huli na po, Dunghilan. Pakinggan mo akong mabuti, Dan. Nalalaman kong hindi na magtatagal ang aking buhay. Huwag ka sana magsalta na ganyan, mahal ko. Alang-alang sa ating anak. At sa akin, nagmamakahawa ko sa yung lakasan mo ang loob mo't piliting gumaling. Huwag mo akong hadlangan. Pinakikiusap ko sa iyo. Ang anak natin babae at dahil lang sa ating anak, ay mayroon kang mahalagang tungkulin gagampanan. ang tungkulin yan ay kagampanan ng aking ina para sa akin. Violeta, mahal ko. Babae ang ating anak. Anong man ako, ay may kapalit naman ang aking buhay. Mayroon akong mahalagang sanlang may iwan sa iyo. At ibig kong Violeta rin ang kanyang maging pakalan.
Subukin at palakihin sa lalawigan. Sana yung aking kinamulatan ng diwa. Naririnig mo ba ako? Yeah. Oo, mahal. Kalagin mo ang aking lakit. At ipasuot mo sa ating anak kung siya'y malaki-laki na. Nais kong ito'y maging mahalagang alaala ko. Naalaala mo ba, Dan? Ang lakit na ito ay nagkaroon ng magandang kasaysayan sa ating buhay. Dan, si Violeta, ang nating anak, huwag mong mababay. Violeta! Violeta! Marcos, ba't di ka kumikilos? Ba't di ka gumawa ng paraan? Dan, hindi na mamahinga na. Tumalaga sa loob. Hindi mo pala kayang gamutin ang aking asawa. Ba't hindi mo sinabi kagad? Ginawa niya kanyang makakaya. Yan ay sino na may kapal at walang sino bang makatipigil. Violeta, mahal ko. Isinusumpa ko sa iyong ipaghihiganti kita. Hinipulit ko ang kanililya. Sapagkat ang kanyang klaseng mga tao hindi dapat mabuhay sa daigdig upang pamarita ng iba. Masusunod na lahat ang iyong pamilya. Hindi ko pababayaan ang ating anak. At Violeta. Violeta ang kanyang magiging pangalan. Namatay si Violeta. Nang hindi man lamang inabot ng iyong Lola Luisa at si Kalina. Nalalaman mo ng lahat, anak ko, ang aming naging kasaysayan. Nalalaman mo na rin kung bakit ko kinamumuhay ang si Lilia Dizon at ang buo niyang angkan. Anak ko, ikaw ngayon ang humatol. May matuwid ba ako upang hadlangan ang inyong pag-iibigan ng anak ni Lilia? May katuwiran ka pa sa iyong paghadlang sa aming pag-iibigan ni Jesus. Ipinangangako ko sa iyo at sa aking inang namatay na siya'y aking lilimutin at hindi na makikipagkitang muli kailanman. Yan ang aming kasaysayan. Maniwala ka, Jesus, na talagang hindi ko alam na may sakit sa puso si Violeta. Ang nais ko lamang ay mapagpasikatan ng aking mga kaibigan. Na si Dan ay mapadadala ko sa aking kasal kahit na siya kasal pa sa iba. Ulit ang balita ko. Buhat ng mabalitaan kong ako do'y paghihigantihan ni Dan. At ang takot nito yun na lamang. Bakit? Nakakama ka? Natatakot ako dyan, ate. Ang lahat halos na nakipaglibing kay Violeta ay nagsasabing pinaghahanap daw ako ni Dan. At pinagtatangka ang patayin. At pilipunin daw ang ating angkan. Diyos ko, ang ibig mo ba sabihin na karami din ako? Oo, kaya inisip ka ng paraan kung paano nating maiwasan si Dan. Talagang hindi ko alam na may sakit si Violeta. Magsisisi nga ako kung bakit napasadya pa ako sa opisina ni Dan. Huli na ang pagsisisi. Walang mabuti, kundi sang-ayon ko na si George na kami pakasal nang makatungo sa Amerika. At ako, anong gagawin ko? Pakasal ka na rin kay Tomasito at sama-sama tayo lumaywid sa Pilipinas. May katwira pa siya natin. O hindi na itatawagan ko siya sa telepono. Sabihin mo sa vapor na rin tayo pakasalat ng hindi magtagal. Tomasito? Yan ang dahilan kung bakit tayo namalagi sa Amerika. Mula nang ikaw ay sumilang,
ay nagbago na ako. Nanahimik na ako at nakamamahal ko ng ama. Ayoko na magbalik sa Pilipinas. Sila multo man din kinatatakutan ko ng aking kahapon. Subalit, sa pagkamatay ng iyong papa at sa hato ng manggagamot na magbalik daw ako sa Pilipinas, ay hindi na ako nakaiwan. Ang iniilagan. Ako sila tatakutin din ng Pilipinas. Pagtatakbo nga namin ni Daniel Ocampo. Ako'y naniniwalang wala kayong kasalanan, Mama. Hindi man naging dahilan ang nangyari sa inyo bilang kampo. Maaaring mamatay rin ang ina ni Violeta. Pagkat talagang ganyan lamang naman ang guhit ng kanyang kapalaran. Anong gusto mong gawin ko? Nais mo bang makipagkita ako sa kanilang lahat? Hindi na kailangan, Mama. Ako na lang ang pupunta ron at makikipag-usap kay Violeta. Kung maaari, kakausapin ko sila lahat. Ngayon ay bibigyan ko na kaya ng mga pangalan. Ikaw ay si Spotty. Ikaw si Brownie. Ikaw ay si Blackie. At ito naman. Ano kayo mabuti pangalan dito? Yan ay kamukhang kamukha ni Piggy. Mahal na Bridget, isinusumpa ko. Si Jesus lamang ang tangi kong iibigin habang ako'y nabubuhay. Mahal na Biri, sinusumpa ko, si Violeta lamang ang tanging kong iibigin habang ako'y nabubuhay. Ba, nandiyan ang tita Lina mo. Kaya naman, salubungin natin sila. Kaya na. Kaya na. Ano na? Tita. Bakit? Namumutla ka. Bakit? Nahulog ang katawan mo ah. May dinaramdam ka ba? Eh, ba't ka ganyan? Di ka ba makatulog? Wala ka bang gana kumain? Tita, huwag kang ganyan. Sabihin mo kung anong gusto mo. Ilayunan niyo ako rito. Tulungan niyo ako. Ayoko na rito. Bakit, Iha? Pinagbabangayan mo na rito. Lola, patawarin niyo ako. Ngunit, magkakasakit ako at maring masiraan ang bait kung hindi ako alis dito. Saan mo ibig pumaron? Nais mo magliwaliw? Ibig kong makita ang Maynila. Ang buhok na ito'y nagpapagunita sa akin kay... Sa Maynila mo ibig pumunta? Oo, tita. Doon na may naging maligaya rin ang aking ina. Sinasabi ni Flor na sa Maynila daw ay magulo. At yan ang aking hinahanap upang may mapagbalingang iba ang aking pag-iisip. Masusunod ang gusto mo. Maganda handa kayo at pagdating namin sa Maynila, ang bagay niya na una kong babanggitin sa papa mo. Salamat, tito. Pakiusapan ninyo ang papa para sa akin. E titiya kung papayag siya. At sa pagbabalik namin, ay maaaring kasama na namin siya, pati ang iyong lolo. So siya, papalam na kami sa inyo. Diyan na kayo, Aling Luisa. Handa na ba ang mga maleta ninyo? Baka dumating ang papa ninyo, hindi na kayo. Hindi na ho ba magbabago ang pasenyo tungkol sa pagluwas sa Maynila? Magkakasakit ako ng anak. At saka bihasa na ako dito sa Nayon. Hamot pa dalaw-dalaw niya lang ako sa inyo. Patawarin niyo ako, Lola. Pagsira sa kahilingan ng aking inang huwag luluwas sa Maynila. Ang dahilan nga po ay... May tao? Sandali lang. Sandali lang. Sila Jesus? Oh, paano yan? Ayokong sipag-usap sa kanila. Kaya na bahalang gumawa ng paraan. Sabihin niyo wala ako. Tuloy kayo. Magandang araw po. Gandang araw po naman. Opo kayo. Maaari ko bang makausap si Violeta?
Wala eh. Wala. Namamanig ako sa inyong dalawa. Ibig ko lang magkaliwanagan kami ni Violeta. Umalis na siya. Alam ninyo, ang kinakipag-usap sa aking ina, sinunod ko utos ni Dr. Vasquez. At ang ipinarito ko nga, upang makipag-usap kay Violeta ng masinsinan. Paano? Wala nga si Rito eh. Bueno, alis na po kami. Subalit, sa kapahintulutan ninyo, kami magbabalik-balik dito hanggat hindi ko siya nakakausap. Ito ang bahala eh. Diyan na kayo. Diyan ka na, Flor. Alim, Flor? Diyan na kayo. Hindi ka na. Hindi ka na. Lola, ito pang malaking dahilan na nangyari upang piniting kong pumunta ng Maynila. Upang siya aking maiwasan. O siya, sige. Ang mabuti pa ay ayusin niya ninyong yung mga daladalahan. Bangka dumating ng papa mo. Yan nga, kaya na. Ito, Mama. Yan na ba kayo utos? Wala. Nakausap ba si Violeta? Aba, oo, Mama. Alam mo, sinabi ko sa kanya. Inyo rito. Nakausap nga ba ninyo? Oo, kanina nanawag ka. Gago, hindi ba tatanda? Hindi naman ako nanawag ka. Sus Maria, si Tito Kape. Ano, hindi tatanda nanawag ka kanina? Opo, nabi na. Sige, malis ka na nga. Ikaw, istorbo ka sa nag-uusap eh. Kung naman pinapasinin mo yung utusan mong yan, nalalaman mo naman ang katorpihan eh. Kalimutan na natin yan, Mama. Ang pakinggan mo yan, ay babalita ko sa iyo. Tayo lilipat sa Maynila at magsasama kami sa opisina ni Rafael de los Reyes. Yung bang hinyerong kasama ko? At ako naman arkitekto. Check na, diyan ko magagamit ang pinag-aralan ko sa Amerika. Alam mo, sa eskolta kami maglalagay. At naisip ko, yan ang pinakamabuting negosyo ngayon. Sapagkat ng panahon ng hapon, marami na silang pamahay. Check na, marami papagawa ngayon. Ikaw na ang bahala na meron ka naman paglibangan. Kailan ba tayo lilipat? Sa lalong madaling panahon, ma'am. At maliligo muna ako, ha? Ito, lumapit ka na. Roman Villa po ang inyong bago likod. Mari ko po ba kayong ihatid sa inyong upuan? Pinakikilala ko sa inyo si Mr. Roman Villa. Ang aking papa, ang lolo, si Flor, ang tita Lina, at ang tito Marcos. Y ahora seré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no sé. Bajo el ala del sombrero cuántas veces embosada una lágrima asomada no la pude contener. Y crucé por tu camino como un paria que el destino se empeñó en deshacer. En tu mano nada ve. Someone find me miles away. Still I mean I'm different days. No, when light and distance I am home, because it's real to my love. There's something wiser than home. I Nauuhaw ako. Hintayin ninyo ako sandali at kukuha ko ng maiinom.
Julieta, Jesus, bakit ka pa rito? kailangan makausap kita. Ngunit, baka makita ka ng papa. Nahahanda ko tulungin ng libong kapamakan. Makausap lamang ka. Kung pinagtataguan, bakit hindi mo sinasagot ang aking mga sulat? Ako natatakot. At nalalaman mo ng dahilan. Si Violeta, ito nga sana po para sa kanya. Ngunit hindi ko na inabala pagkat may kausap sa hardin. Ha? At sino? Isa pong lalaki, ngunit hindi ko nakikilala. Kailangan dinggin mo aking paliwanag. Ano pang kailangan? Ayaw mo na makinig sa akin sasabihin? Nalalaman mo na. Alin ang nalaman ko? Ba't Violeta? Magandang gabi po. Bakit ka narito? Ibig ko lamang po makipag-usap sa inyong anak. Ikaw ba'y malilimutin? Mahina ba ang ulo mo? Hindi po. Sa makatwid ay natatandaan mong lahat ang namagitan sa ating salita nung una tayong makakilala sa probinsya. Opo. Hindi mo nalilimutan kung gayon na pinagbabawalan kitang tumuntong sa pamamahay ko. Natatandaan ko pong lahat, Ginoong Campo. Hindi ko rin nalilimutan ang nasabi ko sa inyo. Nahihingan ko lamang ng paliwanag ang aking ina. At muli akong magbabalik dito upang makipag-unawaan sa inyo. Umalis ka na, binata. Alamin mong sa tahanang ito'y kaming makapangyarihan. At ang hindi namin ibig patuntungin ay hindi makatutuntong kailanman. Alis po ako. Matapos na liwanagin ko sa inyo na nagkakamali kayo ng pagpaparatang sa aking ina sapagkat siya walang kasalanan. Inibig po ng Diyos na magkaroon ng sakit sa puso ang inyong may bahay kahit walang sino mang masisisi sa kanilang pagkamatay. Yan ang paniniwala mo pagkat siyang sinabi ng iyong ina. Para sa akin, ay mabigat ang pagkakasala ng lilyang yan at hindi ko maaaring patawarin habang ako'y nabubuhay. Pagpalagay na po natin na ang aking ina nagkaroon ng kasalanan. Karapat dapat po ba naman na idamay ninyo ang kanyang anak sa pagkakasalang yan? Kung nagkamali ang aking ina, kasama kayo sa pagkakamaling yan sapagkat nagdaan sa inyong dalawa ang panahong kayo nagmahalan. Huwag mong banggitin sa akin ang bagay na yan. Pinagsisisihan kong nangyari kung bakit nakilala ko pa ang iyong ina. At siya man po ay nagsisisi rin kung bakit kayo nakilala pa. Huminahon kayong dalawa. Kung sasang-ayunan ninyo ang aking sasabihin, ay maring humantong sa mabutuhan ng itong pag-uusapan. Hindi ko kayo maintindihan, Papa. Ano nga bang ibig niyo sabihin doon yan? Sinabi mong sa kasalanan ng magulang ay hindi dapat madamay ang anak, di ba? Opo. Bakit nga ba kayo kailangang madamay sa pagkakasala ng inyong mga magulang? Iniibig mo ba talaga si Violeta? Yan po ang dahilan kung bakit ako nangaas ng pumarito. Ikaw naman, Violeta, iniibig mo pa ba si Jesus? Sumagot ka, akong bahala. Hindi kita mawatasan, Papa. Huwag kang mainit. Pakinggan natin sasabihin doon yan. Kung ganyan kayo nag-iibigan, pumapayag akong kayo'y makasal sa lalong madaling panahon. Papa! Huwag kang tumutol. Ito'y mangyayari kung ang lahat ay sasang-ayon sa aking sasabihin. Ikaw, Jesus, ay buong puso namin sinasang-ayunan ni Dan na maging kabiyak ng dibdib ni Violeta. Maaari kayong pakasal sa anumang oras. Kung ano po daw dyan? Kung ang mama mo'y hindi tutuntong sa simbahan pagdarausan ng inyong kasal at hindi man lamang susungap sa inyong magiging tahanan. Pumapayag ka ba? Nagpapasalamat ako at kayo nagsalita ng ganyan. Kung sa bibig ng isang kabataan katulad ko nang galing ang bagay na yan, hindi siya magtatapos at bubulagtas sa aking harapan. Para mo na rin sinabing hindi ka sumasang-ayon at hindi tunay ang pag-ibig mo kay Violeta. Nalalaman po ng Diyos kung gaano kamahal sa akin si Violeta. Hindi kayang ipahayag ng aking mga labi ang kalakhan ng pag-ibig ko sa kanya. Subalit, iisang ina sa ibabaw ng daigdig at hindi ko maring ipagpalit kanino man. Patawarin mo. Makakaasa kayo na hindi na ako muling magbabalik dito kailanman. Papaalam na ako sa inyong lahat. Hinahangat ko yung kaligayahan. Inaakala kong hindi na tayo magkikita kailanman.
Pinakamamahal ko, ipahintulot mong ganyan pa rin kitang tawagin sapagkat sadyang mahal ka sa akin. Pinakaiibig kita, Jesus. At sa ipinamalas mong kagitingan sa gabi ng sayawan, ay lalo kitang hinangaan. Kung pinili mo ako sa halip ng iyong ina, ay maaring mabawasan ang pagtingin ko sa iyo. Pagkat ako man ang napalagay sa iyong katayuan, ay hindi ko masasang-ayunan ang ibig mangyari ng lolo at papa na huwag patuntungin sa simbahang pagdarausan ng ating kasal ang iyong ina o sa ating magiging tahanan. Sinasabi ko na ba't sulat pa rin ni Bulera ang hawak mo eh. Ano, hindi mo napasimula ng bago nating kontrato. Di bale, maaga akong papasok bukas. Para makasiguro mabuti sundin na kita, kaya hintayin mo ako bukas. Kaya na, bahala. Ako kayo, Rafael. Tuloy ka. Marami kong trabaho eh. Hindi ka naman masyado eh. Marami tayong trabaho eh. Na. Aba, alisin mo na yung Amerikano mo at madumi na nang mapalapan na natin. Okay, bahala. Tama na yan. Tanda ka na lalaki eh. Oo, purado ka naman masyado yung ate ko Amerikana. Okay, mama ha? Alisan po kami. Yara, bumili na ako. Sige na, mamili ka na. Ano ba ang bibili? Bahala ka na. Kaya? Ba, hindi ba binigay ko sa'yo kaninang maga? Nalipin ko eh. Tignan mo sa bulsa mo. Okay, si bangot dyan, ha? Tignan mo, napakagago mo. Sige na. Tagal na akong gago eh. Oh. Ano ba ito, ah? Kaya pala nalilibang si Jesus. Si Julieta. Huwag patutungtungin sa simbahang pagdarausan ng ating kasal ang iyong ina. Ni sa ating magiging tahanan. Magandang umaga po. Ano ba? Wala bang mahanap sa amin? Wala po, masyado po naman kayong umaga eh. Nako, Rafael, malaking disgrasya nangyari. Bakit? Paano ka? Nakalimutan ko yung sulat dun sa isang Amerikana ko Baka kaya makita ng mama, kawawa naman Baka hindi pa nakakita ang buti, balikan mo. Siya nga ikaw muna bahala rito. Oo. Mama! Ang Amerikano! Ulat mo ako. Ang Amerikano ko sana ron. Ayun. Hindi ko may nakalimutan akong mahalagang bagay. Ano pa yan? Mahalagang bagay ito, mama. Kontrata ito eh. Mabuti hindi mo naibigay agad sa labandera. Diyan na. Kontrata. Sa tuwing tatawag ako sa opisina o garahe ninyo, ikaw ang aking hahanapin. At pilitin mo sana ang autong ito ang lagi kong magagamit, ha? Ano bang pangalan mo? Senyong po. Bigan Senyo. Tulungan mo ako at ako naman ang bahala sa iyo. Kunwari ang autong ito ay akin at ikaw naman ang aking tsuket.
Apo, senyorita. Ayan, magkakasundo tayo. Sa tahanan ni Bileta Ocampo. Salamat po, senyorita. Talagang mahirap kayong talunin sa larong to, Dong Julian. Oh, tinalo na nga ako minsan ni Dan eh. Ngunit may palagay akong dinaya lamang niya ako. Aba, may bisita tayo. Violeta, mukhang sa'yo na naman yan ah. Aba, si Mr. Villa pala, Papa. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw po naman. Binibining Bileta, nalalaman kong higit kang maganda at mabango sa mga bulaklak na ito. Ngunit isang alala naman nagbubuhat sa kaibuturan ng puso ng isang tao nakikipagkaibigan. Salamat po. Violeta, kayo na muna bahala kay Mr. Villa, ha? Opo, Lolo. Mapo kayo? Salamat po. Dito ka. Dito. Itinuturing kong isang malaking kapalaran ng pangyayaring abutan ko kayo dito sa unang pagdala. Hindi naman ho kami nag-aalis ng bahay eh. Inaasahan kong nasa pasyalan kayo, kaya't pagbabaka sakali lamang ang pagparito ko. Wala akong makampong bida eh. Karangalan kong anyayahan kayo. Mamili kayo sa dalawa. Ibig ba ninyo magpara ng Taguinit sa Baguio o sa Tagaytay? Sa kabutihan palad ay hindi naman nasunog ng panahon ng apo ng aking cottage sa Baguio. Ganon din naman ang bahay ko sa Tagaytay. Nasa inyong kapangyarihan alinman sa dalawang bahay na yan. Anumang oras na isin ninyong pasyalan o tirahan. Ko, baka kayo mapasubo. Binibining Bileta. Karangalan kong inyong pagpapaunlak. Salamat po. Kayo? Tapos na po. Malapit ba kayo dito sa amin? Ang lagay ho ay malapit na malayo. Pagkat ako'y nag-iisang katawan. Kadalasan ang tulog ko sa Tagaytay. At ito naman bahay ko dito sa top ay pinaupahan ko sapagkat napakalaki para sa akin. Di ba kayo nasunugan? Ano po bang hindi? Yun nga ang bahay ko sa Harrison ay walang natitira. Ganon din naman yung bahay ko sa Ermita. Wala ring natitira kung hindi bakod lamang. Mayaman talaga. Talaga, nasa ayos naman. Hindi na kami magsalita. Pakiramdam ko ba yung malaking pag-ibig kay Violeta? Basta huwag tayo magpapahalata. Kaya naman eh. Nakatakuri na katapat ang aking anak. Siya, hindi na po ako magtatagal sapagkat meron kami salitaan ng aking katiwala sa palais dahil ngayong alas 6 ng hapon. At may palaistahan pa pala. Talagang milyonaryong batang yan. At simpatiko din naman. Kung hindi ninyo ako pinagsasawaan, mari po ba akong bumisita ulit dito sa inyo? Sa lahat po ng oras. Maraming salamat, Binibining Bileta. Papa, Lolo, aalis na raw si Mr. Villa. At doon hagyan, ako po'y nagpapaalam na sa inyo. Huwag sana kayong madadala, Mr. Villa, ha? Magpasal kayo dito. Opo, salamat po. Mr. Ocampo? Adis po. Dak? Diyan na po kayo. Adis po. At diyan na kayong lahat. Simpatiko ang bisita mo. At magkabagay kayo. Naku, kayo naman. Nakikipagkaibigan lang eh. Dito na yan, Violeta. Ang Tito Marcos naman. Mate. Ayoko na. Ayoko na. Ikaw na, Dan. Tayo naman dalawa maglaban ngayon. O sige. Baka mamaya kung talunin ko kayo, sabihin nyo, dinaya ko na naman kayo. Huwag ka magdadaya. Papayaan mo kami. Sige. Salamat at nakita rin tayo. Nalalaman ko kinasusuklaman ninyo. Ngunit ang aking ipinarito ay tungkol sa aking anak na si Jesus. Hindi ka nagbabago, Lilia. Talagang malakas ang loob mo. Ako pa ang pinartuhan mo. Pinalakas ang loob ko nang hangan mapaligay ang aking anak. Mapalad ka, Lilia. Sapagkat nagkaroon ka ng isang anak na nagmahal sa'yo. Higit kanino man. Iyan po ang dahilan kung bakit ako nahanda magpakasakit dahilan sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ayoko ng paligoy-ligoy, Lilia. Hindi ko ibig na magtagal ka rito pagkat nakapapaso sa akin 10 na lupang niyayapakan mo. Papa, bayaan niyo sila magpaliwanag. Anong kailangan niyo, Aling Lilia? Hindi sinasadya. Nabasa ko ang sulat mo at doon nalaman ko ang kasundo ang ibinigay ni Don Juan.
Pinangangako ko, Julieta. Pinangangako ko sa inyong lahat na hindi ako tutungtong ng simbahang pagdarausan ninyo kasi hindi sa inyong magiging tahanan. Hindi nalalaman ni Jesus ang aking pagkarito. At hindi niya nababatid na nabasa ko ang sulat mo. Kaya isinasama ko sa inyo. Nabigyan lang niyo kami mag-ina ng ilang pang-araw. At isinusumpa akong hindi na niyo ako makikitang muli kailanman. Anong binabalak niyong gawin? Hindi mo kailangan. Tuparin mo ang iyong mga sinabi at tutupad naman kami sa kasunduang mapakasalang anak mo sa anak ko. Nangangako ako. Isinasamo ko, Violeta. Napakamahalin mo lamang siya sapagkat sa sandaling makasal kayo ay mauulili na siyang lubusan sa kanyang magulang. Pinangangako ko po. Magpapaalam na ako sa inyong lahat. Ay, salamat. At natapos itong barong ito. Kung hindi makukompromiso ako. Sinabi ko naman sa'yo ka na magpakapagod ng ganyan. Meron akong konting kwarta rito, inaalay ko sa inyong mag-asawa. Nalilibang ako sa pananahi at iisa na lamang naman ang aking pinipipit ang pinananahian sapagkat napakabuting magbayad. Itago mo na yung kwartang yan at hindi naman magubulo. Ihahanap natin mabuting negosyo mapaglalagyan. Kinura na naman ito, no? Oo. Sunod na isang linggo 3 o 4 ang dapit ang kanyang pinatatahi. Paano yung nagsasayaw at malakas ang kita? At sosyo pa daw sa nightclub na kanya pinagtatrabahuhan. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Nahihilo ako. Napagod ka kasi. Magpahinga ka na. Kailangan pa man ni Nora itong evening dress na ito. Paano kaya ang ating mabuting gawin? Mabuti yata. Ako na maghatid. Saan ba sila nakatira? Ikaw? Aba, paano? Baka may makakita sa'yo. Hindi, madilim naman Saka magtatalokbong ako. Huwag lang malapit kila Jesus. Ba, malayo. Kasa any Domingo nakatira si Nora. Mag-taxi ka na at paghintayin mo na rin. Oo. Magpahinga ka na sana, ha? Sabihin mo 120 yan, ha? Oo. Mag-iingat ka sana. Akala mo wala na akong kaibigan magsasabi sa akin sa mga ginagawa mo yan? Marami na akong natatanggap na balita tungkol sa Julieta Ocampo niya na. Pero, Han, sino ba naman ang paniniwalaan mo? Ako o mga kaibigan mo mga tismos? Honey, huwag na akong hani-hanihin. Kung hindi totoo kayo pining magkasama ng Julieta yan, bakit kaya magkakaroon ng disgrasya dito, Alam mo nangyari, nagkataon dumalo ako doon sa fiesta ang dinaluhan ng babae niyan. Pinapagabot naman ng premyo at ako ang napili nilang maghatid sa tanghalan. Nakuna naman na dalawa. Ang totoo niyan ay hindi ko na nakitang muli ang Violeta niya. Hindi ko nalalaman kung saan nakatira. At sa palagay mo kaya matatandaan pa ako ng babae niya. Ikaw nagsabi ka ba agad Alam mo namang hindi ko matitiis na meron kang kasamang ibang babae. Ang hirap naman sa'yo. Ay hindi mo pa nakikita, nababalitaan mo lamang ay naniwala ka na kagad. Inunahan mo lamang ako, nalalaman mong may date ako sa poker na yun at hingin kita ng pagkat. Ang pagsusugal mo hindi ko pinanghihimasukan. Ang talagang ayoko lamang ang tungkol sa babae. Nang natatahimik ka at hindi na naghihinala, hindi na nga ako mananawag ng bahay. Talagang napakahirap itong hindi kumikita. Nagsalita na naman siya, Ayoko na nga. Galit na naman siya agad. Tawa nga. Saan ba ang poker? Hindi na ako magpo-poker. Wala akong kwarta Ano po? Tama na ba sa 500 piso? Baka lang ako mataluhan inuunahan mo ako ng kabuisitan Chuchun! Ayan. Hindi ka na malas. Buenos na buenos ka rin yan. Ito? Oo nga, Yan mo na. Akong bahala. Magandang gabi po. Anong kailangan mo? Dala ko po ang damit ni Aling Nora. Ang damit mo, Oo. Sila, may sakit po kaya ako na nagdala. Ganun ba? Opo ka.
Hindi na ho. Salamat at dumating din ito. Magkano? 120. Hani, huwag mo munang bayaran ha. Kailangan ko pera. Pakisabi mo nga sa kanyang bukas mo nababayaran, ha? Opo. Magpapaalam na ho ako. Adios. Kumusta na lang, ha?